As former senator, ano po ba ang tingin ninyo na dapat maging criteria kung sino yung dapat na maging presiding judge? Kasi ngayon napapag-usapan whether it's former Senate President Chis Escudero or Senator Gatchalian. And pangalawa po, ilan ba dapat ang boto para ma-impeach? Kasi di ba isa rin yan sa usapin kung ilang senador ba dapat ang bilang natin? 24 ba? 23 o 22? Okay, doon po sa una, yung bago po kasi nag-adjourn yung session sa Senado, ay binago nila yung rules that the Senate President may designate a presiding officer ng impeachment trial. So kung ang ide-designate nila itong si Senator Chis Escudero, prerogative po ng mayorya yan kung susuportahan nila. Ganun lang po yan. At ang pinaka-ano naman dito, kung nag-aalala naman yung mga kababayan natin na baka hindi maganda patakbo ni Senator Escudero, baka hindi patas, pwede rin naman siyang palitan agad. Kasi kahit ongoing na yung trial. Yes. So it can be undone. So ito lang, kasi gusto nila ay merong legal background. Kasi yung mga initial rulings, yung mga objections, whether to overrule, to sustain, ano yan meron mga initial ruling yung presiding officer. Although yung initial ruling niya can be questioned by the senators on the floor pagka hindi sila agree. So pwede silang mag-object at i-divide yung house kung ano yung gusto, ano yung mas gustong desisyon ng mayorya ng mga senador doon sa floor. So ganun po yung may initial ruling lang ang tapos yung orderly proceedings, yun lang naman yung pinakang advantage. Opo. So, And yung ngayon dun sa Go ahead, dun naman sir. sa total number, kasi ang nakalagay sa konstitusyon is 2/3 of all its members. Okay, ngayon ang tanong dito, bakit hindi ini-specify ng konstitusyon na 16? Palagay ko, ito namang kung bakit hindi 16 ang nilagay kasi maaring maamyendahan yung konstitusyon at paramihin yung senador o pababain, pakontiin. So, meron kang 2/3 na fix. Pero untested yung theory na kung merong mga inaccessible na senador, kagaya ni Bato at ni Jinggoy, kung maapektuhan yung voting minimum, which is 2/3. Kaya untested yon. Pero just to be safe, ang kailangan trabahuin ay makuha yung 16. Kumaga, ultimately magdedepende itong mga senador na ito primarily sa ebidensya. 'Di ba? Ito sa mga objective yung mga objective na Senator. ng pananaw sa mga pangyayari, ebidensya ang titignan nila. Then, titignan nila kung nakumbinsi yung general public. Kasi importante ito Kasi kung sila lang, technical lang dito, pero yung general public ay hindi sila kumbinsido na hindi karapat-dapat matanggal sa pwesto si Sara, madadala pa rin dun yung mga senador. Kasi yun ang purpose kung bakit ito ay quasi-judicial, quasi-political exercise. Kung bakit hindi ito binigay sa mga Supreme Court justices yung pagde-decide. Kaya yun po ang criterion. Pero merong 5, I think, na talagang kahit na may ebidensya, ay mag-a-acquit pa rin. So yun po ang kailangan natin tignan. Just to be safe, trabahuin na lang yung 16 para wala nang question. Ganun po.